Kamusta mga bata? Ayos lang din naman ako. Salamat sa inyong katanungan. Maaari muna tayong magdasal at pamumunuan ito ni Jonas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo tuluyang umupo, maaari muna tayong kumanta ng Bayan Ko. Huwag kayong mag-alala mga bata kung hindi nyo pa alam itong kantang ito. Dahil mayroon akong inihandang kanta at liriko na ating susundin. Ang mahal kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulat-bulat. Pag-ibig na sa kanyang bala, nag-alat na gandang diyan. At sa kanyang ngiti at ganda, dayuhan ay naadinan. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Di mo nang may layang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakal nila, ang dimag nasang makalkas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at dalita. Aking bandita, makita kang sa talaya. Ibon man may layang lumipad, gulungin mo at umiiyak. Bayan ba kayang sakdal nila, ang dimag nasang makakalpas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at dalita. Aking handika, makita kang sa talaya. Ang kantang ito ay pinamagatang Bayan Ko at inawit ito ni Freddy Aguilar. Maaari na kayong umupo at magandang araw mga bata. Magtatala tayo ng mga lumiban at hindi lumiban. Maaari ko bang tawagin si Romel Santos? Si Kyle Ferrer? Alice Bautista? At ang panghuli, si Vanessa Galo. Napakabait nyo namang mga mag-aaral sapagkat wala sa inyo ang lumiban. Kung kaya't, bigyan nyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling mga bata. Bago nating talakayin ang ating bagong talakayan, mayroon akong ipapakitang larawan na kung saan ibigay nyo lamang inyong interpretasyon dahil meron akong inihandang katanungan kapag ipakita ko na ang imahe. Obserbahin niyong mabuti ang larawan na ito. Ang unang katanungan ay, ano ang mensahe na ipinapahiwatig na larawan? Sige Maria, ikaw. Mahusay. At ang pangalawang tanong naman ay, sino ang sinisimbolo ng mga taong may hawak na bandila? Kung mapapansin nyo, may mga taong may hawak na bandila dito sa larawang ito. Sa palagay nyo, sino sila? At sino ang sinisimbolo nito? Ikaw, Juan.
Mhm. At ang pangatlong tanong naman, ano ang sinisimbolo ng mga taong nahihirapan? Itong mga ito. Ikaw, Denise. Mahusay. At ang panghuling tanong naman ay, ano ang ginagawa nila sa Asya? Anong ginagawa sa kanila ng mga Asya? Itong mga to. Ikaw, Galo. Mahusay. Kung inyong aalalahanin, ang ating tinalakay noong nakaraan ay pumapatungkol sa kalagayan ng mga Asyano sa panahon ng kolonyalismo sa kanluranin noong ika-16 na siglo hanggang ika-19 na siglo. Bago tayo tuluyang dumako sa panibago nating talakayan, meron akong inihandang isang gawain. Ang gawain na ito ay isang graphic organizer. Ang graphic organizer na ito ay naglalaman ng 3 kahon na kung saan mayroon itong bansa. Ang bansang ito ay ang makikita sa Timog Silangang Asya. Timog Silangang Asya, ito ay ang Pilipinas, Indonesia, Indochina, Myanmar at Burma. Kung matatandaan nyo, noong nakaraan na pagkikita natin ay nagpagawa ako ng takdang aralin. Tama ba? Ang pangalawang gawain doon sa takdang aralin ay basahin, magsaliksik na pumapatungkol sa susunod na ating tatalakayin na pinamagatang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperialismo. Kaya naman, sa graphic organizer na to, ang pangalawang hinahanap ng graphic organizer na ito ay ang mga salik sa pag-unlad ng nasyonalismo. Pag sinabi nating salik, ito yung mga naging problema ng iba't ibang bansa. At pangatlong kahon naman ay ang paraan ng pagpapamalas ng nasyonalismo. Ito naman ay pag sinabi paraan ng pagpapamalas ng nasyonalismo, ito yung mga kung anong paraan o paano nila nakamit yung kalayaan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. At ang graphic organizer na ito ay hahatiin ng klase sa tiga-4 na grupo na nagpipresenta sa mga iba't ibang bansa tulad na ng Pilipinas, Indonesia, Indochina, Myanmar. Ang graphic organizer na ito ay sasagutan nyo sa malinis na buong papel. At meron lamang kayong 10 minuto para sa pagsagot ng graphic organizer na to. Malinaw ba? Mahusay. Mga bata, tapos na ang 10 minuto. Maaari ko na bang kolektahin ang inyong mga papel? Ang pangkatang gawain na ito ay may kinalaman sa paksa na ating tatalakayin ngayon. Kung mapapansin nyo, doon sa graphic organizer na pinagawa ko, nababasa nyo kung ano ang nasyonalismo. So, alamin natin kung ano nga ba ang nasyonalismo. Ang nasyonalismo, ito ay ang masithing pagmamahal sa bayan. Umuusbong ang pagiging makabayan ng isang tao o ng isang bansa dahil sa nasyonalismo. Noong ika-16 na siglo hanggang ika-19 na siglo, ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay hinahangad na magkaroon sila ng nasyonalismo. Sunod ang class.
Ang class ay uri ng tao sa lipunan. Pag sinabi nating class, ito yung mga middle class na kung saan sila ang mga, kung sa Pilipinas, no, sila ay ang mga mayayamang Pilipino, mistisong Chino at mga Hapon. Sunod naman ang propaganda. Sa propaganda, ito ay ang samahang ilustrado. Pag sinabi nating ilustrado, ito yung mga taong nakapag-aral sa ibang bansa, no? Alamin naman natin ang iba't ibang dahilan sa pagsibol ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Ang unang dahilan ay ang makabagong edukasyon na pumukaw sa damdamin ng mga mamamayan. Marami ang mga mag-aaral noon ang nakapag-aral sa Europa na kung saan nabuksan ang kanilang kaisipang liberal at pagiging malaya at nagkaroon din sila ng ideya sa pagiging makabansa. Sunod ay ang pagsiklab ng una at ikalawang digmaang pagdaigdig, no? Ang ibang bahagi ng relihiyon sa Timog Silangang Asya tulad ng Indochina, British Malaya, Indonesia ay nakakaranas sila ng kahirapan o laganap na kahirapan sa mismong bansa nila dahil ito sa mga kolonisador na kung saan nagbigay sila ng mga hindi makatarungang gumawa sila ng mga hindi makatarungang polisiya na kung saan ito yung naging dahilan kaya mas lalong nahirapan yung mga mga taga Timog Silangang Asya, no? At noong ikalawang digmaang pandaigdig, no? Naranasan din ng mga tiga-Timog Silangang Asya ang pagiging mahina ng mga namumuno sa kanila o ng mga kolonisador. Kaya naman, isa ito sa mga dahilan kung bakit gustong maghimagsik ng mga tiga-Timog Silangang Asya. Sunod na dahilan, ang kahirapan, pangangapi at kawalan ng katarungan ng mga mamamayan, no? Idinadaing ng mga mamamayan sa Timog Silangang Asya ang pagkakaroon ng kahirapan o laganap na kahirapan, hindi mga at pang-aapi at kawalan ng katarungan sa mismong bansa nila gawa ng mga kolonisador sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, no? Ngayon, kaya dito umusbong yung pagiging makabansa ng mga tao sa Timog Silangang Asya at gusto nilang maghimagsik sapagkat nais nilang makalaya at magkaroon ng sariling leader na mamumuno sa mismong kababayan nila, no? Alamin natin ang nasyonalismo sa Pilipinas. Ang nasyonalismo sa Pilipinas ay ang bansang Pilipinas ay nasakop ng mga Espanyol na kung saan nagtagal ito sa loob ng 333 taon, no? Na kung saan maraming binago o maraming ipinakilala ang mga Espanyol sa bansang Pilipinas, no? Nagkaroon din nagpatupad din sila ng iba't ibang patakaran tulad na lamang ng patakaran pangkabuhayan, patakaran pangkultura at patakaran pang politika. Naging laganap din ang racial discrimination. Ang racial discrimination ay ang pagtawag ng mga Hapones sa mga Pilipino bilang isang Indio. Pag sinabi nating Indio, ito ay ang pag sinabing Indio ng mga Espanyol ay ibig sabihin hindi nakapag-aral at tanging pagsasaka lamang ang kanilang ikinabubuhay. Nagkaroon din ng pagpataw ng mga sobrang laki na buwis o paniningil ng mga sobrang laking buwis, no, sa mga Pilipino at kaya naman sumiklab o nagkaroon ng iba't ibang grupo para mapatalsik ang mga Espanyol sa bansang Pilipinas. Tulad na lang ng propaganda at revolusyon. Ang propaganda ay samahan ito ng mga ilustrado.
Pag sinabi nating ilustrado, ang mga ilustrado ay ang mga taong nakapag-aral sa ibang bansa. Magandang halimbawa dito ay si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay nakapag-aral sa Europa at sa iba't ibang bansa. Si Jose Rizal, lumaban siya sa mga Espanyol. Hindi siya gumamit ng dahas, no? Ang ginamit lamang niya tanging papel at panulat, na kung saan nagsusulat siya ng mga nobela na naglalaman na laban sa mga Espanyol. Ang halimbawa ng kanyang nobela ay ang No Limitangere at El Filibusterismo. Sunod naman ay yung mga revolusyon. Ang revolusyon, ito ay isang samahan na naglalayon na mapatalsik din ang Espanyol sa bansang Pilipinas. Ang revolusyon ay pinamunuan ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ang isa sa mga namuno sa KKK o Kataas-taasang Kagalang-galang ng Anak ng Bayan. Si Jose Rizal ay kabilang din sa KKK. Sunod naman ay ang pagkakaroon at ang mga Hapones noon ay pinakilala din sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng kalakalan o pagkikipagkalakalan sa ibang bansa. Ang kinakalakal noon ay ang bulak, kopre, at sigarilyo. Dahil nga sa pagiging diwang makabansa ng mga Pilipino noon at pagiging likas na matapang, ganap na nakamtan ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Dumako tayo sa nasyonalismo ng Indonesia. Ang nasyonalismo sa Indonesia ay nasakop ang bansang Indonesia ng mga Dutch. Nagkaroon din ng culture system na kung saan ay kinontrol nila ang sentro ng kalakalan ng mga tiga Indonesia. Hindi gaano nahipang masukan ang kultura ng mga Indonesia ng mga Dutch. At noong 1825, dito na umusbong ang pagkakamithin ng pagkaroon ng nasyonalismo ng mga tiga Indonesia. Si Dipo Negro, isa siya sa mga namuno sa Indonesia. At si Dipo Negro ay taga Java siya, no? At noong 1930, siya ang namuno sa pakikipaglaban sa mga Dutch at ito ay nalupig niya ang pinakamalakas na puwersa ng mga Dutch. Noong ika-20 siglo naman, nagpatuloy ang pagkikipagbakbakan ng mga tiga Indonesia. Maraming samahan ang nabuo tulad na lang ng Budi Utomo. Ang Budi Utomo ay samahang pangkultural na kung saan layunin nilang maipakilala ang kulturang Java nila Dipo Negro, no? At nilalayon din nila na magkaroon ng karapatang pang-edukasyon ang mga tiga Indonesia o Java. Sunod na samahan ay ang Sakaret Islam, na kung saan ang Sakaret Islam ay sinusulong ang pangkabuhayan ng mga tiga Indonesia. Binibigyan diin ang politikal na kalagayan din ng mga tiga Indonesia. Sunod naman ay ang Indonesian Communist Party. Ang Indonesian Communist Party naman ay nilalayo nila ay ang kalayaan mula sa mga tiga Dutch. Ngunit nalupig din naman ito ng mga tiga Dutch at umabot sa mahigit 1 taon ang kanilang pagkikipaglaban
bakbakan mula sa mga tiga-Dutch. Sunod naman ay ang Indonesian Nationalist Party na kung saan ito ay pinamunuan ni Sukarno. Si Sukarno ay si Sukarno ay nilalayon nila ang paglaban sa mga tiga-Dutch dahil sa patakarang masyadong mapaniil yung mga tiga-Dutch sa mga Indonesian noong ika-20 siglo. Dahil nga sa pagiging matapang ng mga Indonesian, ganap na nakamit ang kalayaan noong Agosto 17, 1945. Sunod naman, dumako tayo sa nasyonalismo sa Burma. Nationalist sa Burma. Tulad ng China, nagsimula na ang kawalan ng kalayaan ng mga tiga-Burmese, no, dahil sa pagkatalo nila sa mga tiga-British o sa mga tiga-Great Britain. At nagkaroon ng kasunduang Yandabo na kung saan isa rin ito sa naging dahilan kaya naman tuluyan na nakontrol ng mga tiga-British ang mga tiga-Burmese o ang mga Burmano. Hindi matanggap ng mga tiga-Burmese na ang kanilang bansa ay naging isang lalawigan na lamang ito ng India. Kung kaya't nagkaroon sila ng mithiin na gusto nilang mapalaya ang kanilang lugar. At ganap lang itong makakamta ng kalayaan kung mapapaalis nila ang nanakop sa kanila na tiga Great Britain, no? Si Sayasan ay isa sa mga namuno sa unang pagkikipagdigma laban sa mga tiga Great Britain. Si Sayasan ay isa siyang Mongken at Pisisya na yun nga, no, naglalayon siya na mapalaya ang kanyang bansang kinabibilangan. Ang seryeng rebellion na ito ay nagsimula noong 1930 hanggang 1932. Ngunit nagapi ito ng pinakamalakas na pwersa ng mga tiga-British. Sunod naman na samahan na sumiklab ay ang All Burma. Ang All Burma student ay naglalayon din sila na mapalaya ang Indonesia, no? Ngayon, ang All Burma student, tinatawag nilang kanilang bawat membro na tangpin. Ang ibig sabihin ng tangpin ay master. Si Osang Yan, si Yuong San ay muling nakipaglaban na dahil nga sa pagkatalo ni Sayasan, no? Muling nakipaglaban si Yuong San sa mga British para ipaglaban ang kanilang kalayaan o ang kalayaan ng kanilang bansa, no? Ang samahan ni Yuong San ay tinawag na Anti-Fascist People Freedom, no? Na kung saan nakipagsanib-pwersa sila sa Allied powers laban sa mga Hapones at nagtagumpay naman ito laban sa mga Hapones at nagtagumpay naman ito, no? Dahil sa pagiging matapang nila Osang Yan at marami pang ibang samahan, no? Ganap na nakamtan ang kalayaan noong Enero 4, 1948. Ngunit hindi ito nasaksihan ni Yuong San dahil ito ay pumanaw sa pagkikipaglaban para sa mga tiga-Burmese. Sunod naman tayo sa pinakahuli ay ang nasyonalismo sa Indochina. Dahil nga sa bunga ng pagkakaroon ng iba't ibang lahi, no, hindi ganoon kabilis ang pagkamit ng nasyonalismo sa Indochina. At kaya naman dahil nga ito sa kawalan ng pagkakaisa ng mga tiga
Indochina. Kaya naman, ang mga Vietnamese ay nagpakita ng damdaming liberal o gusto nilang mapalaya ang Indochina laban sa mga kanlurarin na nanakop sa kanila. Naging malaking epekto din ang ikalawang digmaan sa Indochina dahil sa pagkakasangkot ng France na siyang sumakop muli sa bansang Indochina. Habang nagaganap ang ikalawang pangdigmaan, nahati ang Vietnam sa dalawa. Hilagang Vietnam, Timog Vietnam. Si Ho Chi Minh ang namuno sa Hilagang Vietnam. Si Bao Dai naman ang namuno sa Timog Vietnam. Ngunit ang dalawang Vietnam na ito ay mayroon silang magkaibang ideolohiya. Kaya naman nag-away o sumiklab ang pag-aaway ng dalawang Vietnam, no? At sumiklab din ang Vietnam War na kilala natin ngayon. Ang Vietnam War ay pinamunuan nila Ho Chi Minh at Bao Dai, no? Na kung saan nagsimula ngayon ang 1945 nagsimula doon ang Vietnam War. Sinuportahan ng mga tiga-US ang Timog Vietnam. Ngunit dahil sa pagiging magastos at madugo ang labanan na to, hindi nagtagumpay ang mga tiga-Timog, kaya naman nanalo ay ang Hilagang Vietnam. At dahil sa pagiging matapang ng mga tiga-Hilagang Vietnam, ay ganap na nakamtan ang kasarinlan ng mga tiga-Vietnam noong 1975. Nakinig ba kayo mga bata? Mahusay. Dahil sa pagkakataon ngayon, kayo naman ay gagawa ulit ng pangkatang gawain na kung saan ay gagawa kayo ng isang roleplay o aarte kayo. May ibibigay ako sa inyong mga kopya ng iba't ibang nationalism sa Timog Silang Asya. Kung nakinig kayo sa ating tinalakay ngayong araw, madali nyo lang magagawa itong roleplay na to, no? Meron lamang kayong 10 minuto para magawa ang inyong makapaghanda para sa inyong presentasyon at 3 minuto naman kapag kayo ay tapos na, no? O ito ay 3 minutos para sa presentasyon na inyong gagawin. Ang pangkatang ito ay parang kanina lang. Hahatiin natin ang klase sa tiga-4 na grupo na nagpipresenta sa Pilipinas, Indonesia, Indochina at Myanmar o Burma. Mayroon ako dito isang garapon, no, na kung saan ang garapon na ito ay naglalaman ng mga bansa na makikita sa Timog Silang Asya. Ngayon, ang bawat grupo ay may itatalagang leader na kung saan kayo ay bubunot at titignan natin kung kanino mapupunta ang iba't ibang lugar. Handa na ba? Lapit na kayo dito at kayo ay bubunot. Para sa unang grupo, Indochina ang napunta sa inyo. Ang pangalawang grupo, sa kanila ang Burma. Pangatlong grupo, sa kanila ang Indonesia. At ang panghuling grupo, sa inyo ang Pilipinas. Pagkatapos ng presentasyon na ito, pagkatapos ng paghahanda ninyo, no, muli kayong babalik sa akin at magbubunutan ulit tayo kung sinong grupo ang mauuna sa presentasyon. Malinaw ba? Ngayon, magsisimula na ang inyong 10 minuto para sa inyong presentasyon.
Mga bata, tapos na ang inyong 10 minuto. Kayo ay lumapit uli para tignan natin kung sino ang mauunang grupo ang magpe-presenta sa harap. Ang unang grupo ay ang Pilipinas. Napakahusay ng unang grupo. At ang pangalawang grupo naman ay ang Indonesia. Napakahusay din ang pangalawang grupo. At ang pangatlo naman ay ang Burma. Mahusay mga bata. Siyempre, ang susunod at ang panghuli ay ang Indo-China. Magaling. Palakpakan ninyong sarili dahil talaga namang nakinig kayo sa ating tinalakay ngayong araw, no? Maaari na kayo umupo, ngunit bago kayo umupo, ayusin niyo muna ang mga upuan at ibalik sa dating pwesto. At bumalik na kayo sa inyong mga dating pwesto, no? Meron akong iginulo dito ng mga letra, no? Huwag kayong mag-alala mga bata, hindi ito pangkatanggawan ulit. Dahil itaas nyo lamang ang inyong kamay dahil mayroon itong mga katanungan at taas nyo lang inyong kamay kung sinong gustong sumagot. Palinaw ba? Okay. Ang unang katanungan nito ay, ito ang pinakamithiin ng mga tiga-Timog Silangang Asya sa noong panahon na ika-16 hanggang ika-19 na siglo. Ito, Kyle. Tama. Nasyonalismo. At ang pangalawa naman ay, ito ay ideolohiya na nagpapakita ng maalab na pagmamahal ng mga tao sa sarili nilang mga bansa. Talagang isinigaw niyo pa ang inyong mga sagot, mga bata. Tama kayo, no? Ito ay kalayaan. At kung mapapansin nyo, mula kanina, no? Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay nasakop ng mga kanluranin at pinahirapan sila ng histo, no? Ngayon, kaya naman ang mga bawat bansa sa Timog Silangang Asya ay talagang ipinaglaban nila ang kanilang mga karapatan sa kanilang sariling lupain upang mapalay sa mga diktador, no, o ng mga kolonisador ay talagang nagbuo sila ng iba't ibang mga grupo upang mapalayas at ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng mga mamamayan nila, no. Ngayon, sa inyong palagay, paano nyo maipapakita ang pagiging nasyonalista nyo sa inyong bansang ginagalaw? Ikaw, Santos. Magaling. Sino bang gustong magsagot? Sigaw ikaw, Andrea. Mahusay. Napakagaling nyo namang mga bata dahil talagang nakinig kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Kung kaya't, mayroon akong inihandang pagtataya, no? Mayroon akong inihandang pagtataya at sagutan nyo lang ito sa isang malinis na buong papel. Ang unang katanungan ay bakit mahalaga ang pagkakaroon ng nasyonalismo ng isang bansa? Ang pangalawang tanong naman, tama ba na magkaroon ng bawat bansa ng nasyonalismo? Tama ba o mali at bakit? Pangatlong tanong, ano ang mga salik sa pagunlad ng nasyonalismo sa Silangang Asya? Yung mga salik, no, ito ay ginawa natin kanina sa graphic organizer. Pangapat na tanong, bakit hindi magkatulad ang anyo ng nasyonalismo at China sa Japan? At ang panghuli ay paano nagkakatulad o magkakaiba ang nasyonalismo sa China at Hapones. Mga bata, meron lamang kayong 10 minuto para sagutan itong mga katanungan, no? Maaari ko na bang
kolektahin ang inyong mga nagawa. Dahil tapos na ang inyong 10 minuto sa pagsasagot sa mga katanungan. Bago natin tapusin ang talakayan na to, no? Mayroon akong inihanda. Mayroon kayong takdang aralin at isulat nyo ito sa inyong kwaderno. Ang takdang aralin na ito ay ang takdang aralin na ito ay sinasagot sa isang buong malinis na papel, no? Ang una ay sagutan ng mga sumusunod sa isang malinis at buong papel. Bilang mag-aaral, no? Sumulat kayo ng mga panata kung paano may papamalas ang pagiging nasyonalismo upang maisulong ang kanluranin at maprotektahan ang kalayaan ng Pilipinas. Ang pagsagot dito ay, una ay eto, no? At ang pangalawa namang takdang aralin nyo ay basahin at unawain ang susunod na aralin bilang 3, pahina 86, kaugnay ng damdaming nasyonalismo sa pagkamit ng hinahangad na kalayaan. Mga bata, bago tayo magtapos, pulutin nyo muna yung mga dumi sa ilalim ng inyong mga upuan, no? Napakabait niyong mga bata dahil kayo ay nakinig sa ating tinalakay ngayong araw, no? Sana araw-araw ganyan kayo, no? Maraming salamat at nagtatapos na tayo. Mag-iingat kayo.